Gandang araw uli at tayo nandito sa loob ng ating bahay dahil malamig sa labas at ang lakas ng ulan kagabi dito sa Davao City. Baka bumabaha na naman doon sa syudad. At sana ay kayo ay nasa mabuting kalagayan at kayo ay nagkakape na sa mga oras na ito. Laman ng mga pahayagan at saka naging headline kagabi sa National TV ang usaping impeachment kasi nga ito ay malaking issue para sa Davao City at marami dito ang ayaw sa impeachment. At kahapon there is a hint of parang nagkaroon ng hint, hindi naman sa ayaw or gusto, meron lang nagdadalawang isip lang ang bagong hirang na senador uli na si Tito Soto na baka magkaroon ng komplikasyon dahil lilipat na siya sa 20th Congress. Kasi nga bagong halal na naman ng mga senador, yung iba nagsibalikan at merong isa doon na ayaw din sa impeachment na si Senator Marcolita ay isa sa mga bago. Pero karamihan sa mga nagiging the composition of the new Philippine Congress, the upper house, is somewhat new, but most of them have been elected back to the office like Senator Panfilo Lacson. Lahat yan ay matagal nang nagsiservisyo sa ating Senado. At ang kaisipan nga na ipinahayag ni Senator Tito Soto, Senator-elect Tito Soto, pero proclaim na siya eh. So isa na siyang senador uli. Meron siyang agam-agam nga dahil ito ay para sa kanya, baka ito ay lilipas na ang issue ng impeachment kasi nga lilipat na siya sa isang bagong kongreso na naman, isang bagong komposisyon ng Congress. Although the other 12 senators who will still be serving their six-year term are still there. Ito'y bagong 12 na naman ito. Kaya nga yan ay tinatawag na midterm elections para sa national post sa Congress. Unlike in the local post, hindi yan siya midterm. Talagang kasi ang governors, mayors, vice mayors, councilors, lahat yan 3 terms lang. Napakaigsi nga eh, yung 3 terms na yan. Meron silang 6. Pero, in the 2028 national elections, the remaining 12 now, yan ay papalitan uli para sa another 12. Kaya yan midterm elections habang nagmo-monitor tayo sa national news. Yun nga ang agam-agam ni Senator Soto dahil baka magkakaroon ng komplikasyon. Marami dito sa Davao ang nasisiyahan sa ipinahayag. I think it is a political stance again. Ang pahayag ni Senator Soto na magkaroon ng komplikasyon. Pero naman, siya ay nasupalpal kaagad ng mga abogadong congressman sa mababang kapulungan. Ito nga yon ang ating lower house ng Congress. The Senate is the upper house. So ngayon, nasupalpal kaagad sa
mga abogadong congressman doon sa mababang kapulungan kung saan doon nga ay na-impeach na si Vice President Sara Duterte. At ito nga ngayon ay ipinasa na sa mataas na the upper house ng Senado para nga ito ay huhusgahan na. So, magkakaroon ng mga prosecutor galing sa Congress, and then the senators will now sit as judges, not just senators. Kaya nga ito ay, kaya yung mga committee hearings dyan, either lower or upper house, nagkakaroon sila ng lakas na mag-issue o magbigay ng contempt order. Kasi nga, pag nabuoy ang committee hearing na yan, they now act as a quasi-judicial body. Parang korte na rin sila eh. Ito ngayon talagang uupo sila bilang judges. Sa impeachment proceeding, sila ay uupo sa upper house bilang mga husgado sa impeachment proceedings. Hindi lang basta quasi-judicial body sa aking maliit na pagkakaintindi, because they are now sitting as judges and they will judge somebody kasi nga sila ang they own the power to impeach. Malakas ang Kongreso. They have the power of the purse and they have the power to impeach. Ganun kalakas ang ating Kongreso. Kaya nga lang, nasupalpal kaagad si Senator Soto ng mababang kapulungan. Kasi nga daw, as sitting as judges, the senators, they will now act as judges. Ito ang kanilang prinsipyong ipinahayag ng mababang kapulungan. Ngayon, yung kaso ay naipasa na. Andoon na yung kaso. Like in our judicial proceedings, in the court of laws, pag yung kaso ay naisampa na, nandoon na yun, docketed na yun. So, ibig sabihin, kapag yung huwis na humawak doon ay nawala na, hindi ibig sabihin na ang kaso ay mamawala. Kasi yun ay tatrabahuin pa rin nung papalit na judge. Ganon ang sinabi ng mababang kapulungan. So ngayon, ewan ko kung ano ang magiging kasunod na pahayag ng ating mga senador tungkol sa napakalaking issue na yan, hindi lamang sa Davao City, kung saan nanggaling ang aming Vice President na si Sara Duterte, kundi sa buong bansa, even international. Kasi nga, ito ay hindi isang ordinaryong issue. Ito ay issue sa impeachment ng isang pangalawang pinakamataas na leader ng ating bansa. Ngayon, si Senator Soto naman ay mahaba na ang naibigay na serbisyo sa ating Kongreso. At nagiging top placer pa nga ito noon yata eh. Pero alam mo kung kagaya ni Senator Jovito Salonga magsasalita, mahirap sa palpalin yun. Dahil primera abogado yun eh. First class na abogado si dating Senator Jovito Salonga na nagiging top-notcher din sa ating Kongreso. Tsaka yung mga iba pang mga abogado na nagiging senador. Kaya nga lang, wala na sa atin ang sikat at may dunong na Senador Jovito Salonga. Ang mga kabataan natin ngayon, alam mo kung nasaan sila? Nasa Ilocos Norte. At yung mga batang atleta natin doon ay pinagkakaguluhan ng mga Ilocano. Kasi nga, ito ay
ang palarong pambansa sa taong ito. Ito ay laro ng ating mga kabataan at sabi pa nga, sports is a good teacher sa disiplina at sa maraming bagay. At ito nga ang inaabangan palagi natin dito na hindi naman nila walang kabali-balita ang ating national TV. I don't know sa ibang channel, pero dito sa isa sa mga paboritong channels natin, wala silang balita sa palarong pambansa. Samantalang ito ay buong bansa, all 17 regions of the Philippines are there in Ilocos Norte now sa palarong pambansa. At ito ay para sa ating mga kabataan. Yun ang gusto nating malaman kay Senator Soto. Dahil siya nga, palagay ko ay nakabalik dahil sa isang promesa. Meron siyang binigay na promesa para sa ating mga kabataan. Ay di ba yung mga nag-number 1 pa na senador ay natanggal na kagaya ni Bong Revilla kasi nga malaki ang issue tungkol sa mga artista at hindi maganda kasi yung mga nagdaang trabaho ng mga artista dito. May mga artista din na may maraming kaso sa graft and corruption ngayon. Diyan sa Department of Migrant Workers, diyan sa UWA. Kaya hindi maganda ang issue sa mga artista na nasa Senado, nasa Kongreso. Kaya sila ay sa Kongreso may mga artista din diyan na natalo, hindi na nakabalik. Kasi yung bugso ng issue na yon ay malakas. Pero ito ay nagawa ng paraan ni Senator Soto. Pero natanggal na siya, top notcher yan dati, natanggal na siya sa top 6, napalitan na nga siya ng bago mas mataas pa sa kanya si Senator Marcolita. Kasi meron siyang isang magandang promesa para sa mga kabataan natin. Yun ang gusto naming malaman. Kung ano na ngayon yan, sir. Kasi maraming bumoto kami sa iyo dahil yan sa promise mo para sa mga kabataan. At ngayon ay kaagad-agad sisingilin ka namin on how you go about it. I think the impeachment proceedings pwede mong iwanan yan sa buong komposisyon ng Senado. Pero itong number 1 promise mo, ang aming tatanungin kung ano na, how do you go about it? Kasi nga, ang promise niya, yung mga kabataan natin, kagaya ng mga kabataang Atenista natin, meron nga silang agam-agam Kasi nga daw parang pinopolitika na naman tayo dyan sa promise na yan. Yung promise na yan na yung buong sweldo ni Senator Soto in all 6 years of his incoming services will be granted as scholarship fund to all our young people. Yun ang gusto naming malaman. Kung ano na and how do you go about it. Kasi andyan ka na nga. Although, maraming mga estudyante ang may agam-agam. Lalo pa ngayon na medyo tahimik ka na naman dyan at ibang mga issue ang nasa isipan mo, wala namang problema yan dahil nga ikaw ay isang senador. Pero una sa lahat, paano na ngayon yan? Yan ang gusto naming malaman, sir. Kasi nga, tayo naman lahat ay para sa kabutihan ng ating bayan, para sa kabutihan ng pamilyang Pilipino. At alam namin na mabuting di pamilyang tao ang Honorable Senator Tito Soto. Yan ang gusto namin malaman, sir, kung ano na para sa bayan at sa mga kabataan. Yun ang magiging susunod na mga leader natin. Sana po ay
itong mga salitang ito ay nakakatulong sa lahat. Maraming salamat. May the Lord God bless you and keep you and me.